Nagliyab at sumabog ang isang power bank habang nasa inspection table sa Rojas Airport sa Capiz. Kumislap ito habang sinusuri ang bagahe ng isang pasaherong pa-Maynila. Binugahan ito ng fire extinguisher pero sumabog. Nagkalasog-lasog ito at nag-iwan ng itim na abo sa sahig. Walang nasaktan ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Napagalamang sobra ang watt-hour capacity ng power bank sa itinakda ng CAAP na 160 watt-hours lamang. Git ng pasahero, pinayagan naman siyang dalhin ang power bank sa flight galing Maynila. Bago ngayong gabi, balik bansa na ang unang batch ng mga Pilipino sa gitnang silangan na nagpasundo bunsod ng hidwaan ng Israel at Iran. Alanganin pa rin ang sitwasyon doon para sa mga Pilipino, lalo noong pinuntirya ng Iran ang airbase ng Amerika na nasa Qatar. May report si JP Soriano. Tumawid ng Persian Gulf ang mga missile ng Iran. Gumuhit ang mga yan sa kalangitan ng Qatar. Target nila ang Al Udeid Air Base, ang pinakamalaking military installation ng Amerika sa Middle East. Ganti umano ito ng Iran matapos puntiryahin ang 3 nuclear sites nila ng airstrikes ng Amerika. Nakasalagman ng Qatar, may mga debris pa rin na tumama sa lupa. Kinondena ng Qatar ang ginawa ng Iran na nagdulot din ng takot sa mga nakasaksing Pilipino. Ako po, di ba yan? Ang dami. It's in our roof. Have you seen? This one, they will intercept. Oh, you see? Intercept. They're intercepting. So you can see, this is our house. Siguro around 3, 4, 5 na explosion. So lumabas kami sa bahay. So paglabas nga namin ng bahay, nakita ko na nga yung mga rockets. Kala namin quitis lang. Ang caregiver na si Christine, halos 3 oras na nagtago sa basement kasama ang kanyang amo. Amo ko, yung madam, biglang bumaba. Sabi, magtago nga kami sa basement. And then yun nga, lahat kami nagbabaan. Pero hindi raw siya mapakali dahil alam niyang nasa kalsada ang asawa niyang delivery rider sa mga oras na iyon. Ang dami. First time, kinabahan po talaga ako, ma'am. Kasi feeling ko parang tuloy-tuloy na siya. Pero pinakalma lang din kami ng mga lokal dito. Dahil sa missile strike, ipinagbawal ang paglipad, papasok at palabas ng Qatar. Nadelay tuloy ng mahigit 10 oras ang flight ng 31 Pilipino na nirepatriate ng Department of Migrant Workers. Nakarating na sila ng Pilipinas ngayong gabi, 26 galing sa Israel, 3 galing Jordan at tig-1 mula Palestine at Qatar. Handa naman daw ang AFP na tumulong sa pag-repatriate sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mahigit 2.1 milyon ang mga Pinoy sa Middle East, kasama na mga Pinoy sa Israel at Iran. May mahigit 222,000 namang mga Pinoy sa Qatar. The Armed Forces of the Philippines is closely monitoring developments in the Middle East. Should the need arise, the Armed Forces of the Philippines stands ready to assist as directed. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Maynila ang isang lalaking nag-amok at nanugod ng kaanak. Napagdiskitahan pati isang aso. Pasintabi po sa sensitibong video ng pananakit. Ayon sa barangay, napagbalingan ng sospek ang aso matapos ang pagsugod niya sa pinsang lalaki. Agad na aresto ng mga tanod ang sospek at nabawi ang kanyang pamalo. Hindi na raw maghahabla ang pinsan ng sospek. Pero kakasuhan daw niya ng may-ari ng sinaktang aso na dinala na sa veterinaryo. Sabi ng barangay, dati nang inireklamo ng mga kapitbahay ang sospek dahil sa panggugulo at pagdodroga. Walang tugon dyan ng sospek na hindi humarap sa kamera, pero anya, noong naalimpungatan siya, sa kanya binitbit ang pamalong nakuha sa kanyang kwarto. 4 ang nasawi ng madisgrasya sa La Libertad, Zamboanga del Norte, ang rescue vehicle ng isang LGU. Gumamit ng payloader para iahon ng sasakyang may 16 na tao sa loob. Nahulog ito sa spillway ng ilog ng matangay ng malakas na agos. Namatay ang sakay nitong barangay chairman, anak niyang lalaki at 2 kaanak na babae. Sugatan ng 12 iba pa. Ayon sa ilang residente, sa spillway umano nag-shortcut ang driver. Hawak na siya ng pulisya at sinisikap pang makunan ng pahayag. Batay sa investigasyon, miyembro ng isang religious organization ng mga biktima
na galing sa fellowship activity sa Misamis Occidental at pauwi na sa bayan ng Dumingag. Ayon sa Dumingag LGU, may permiso nila ang paggamit sa rescue vehicle. Mga manufacturer ng dilatang sardinas, inatras na ang hirit na 3 pisong taas presyo ayon sa DTI. Lumabas ang desisyon matapos ang pulong na magkabilang panig. Australia, kinonsidera ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hiling na interim release ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong, pero giit ng bise, hindi raw yun ang kanyang pangunahing pakay na magpunta kamakailan sa Australia. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama, pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Ang prosecution naman sa kaso ni dating Pangulong Duterte, pinababasura sa ICC ang hiling niyang interim release. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sweet ka ba sa inyong mga anak? Huwag lang daw sobrahan ng sweetness pagdating sa kanilang baon. Gaano nga ba karami ang asukal na pwede sa mga bata kada araw? Alamin sa Fit Track ni Katrina Son. Pasukan mode ulit maging ang mga magulang. At isa sa mga task nila, tiyaking may masustansyang baon ang anak. May juice po, sa tubig po sa jug po nila, chicken, may kanin po, tsaka may sandwiches. Kasi po, ang dalawa po ano po nila break time. Recess po tsaka lunch break. Ang sweet advice ng iba sa kanilang anak, umiwas sa matatamis. Mahirap na yung puro chichirya eh. Tulad ng mga juice, mga iced tea. Baka magkaroon ng epekto sa tiyan, sikmura, lalamunan, tonsillitis. Pati ilang estudyante, mas mapanuri na sa kanilang kinakain. Dahil po mas prone po yung mga bata sa mga sakit, lalo po sa mga diabetes po, sa mga UTI. Para maging nourished po ako. Kung magsusugar check sa mga baon, payo ng isang doktor. 20 to 25 up to 28 grams of sugar, of added sugar per day. Yun lamang yung po pwede nating ibigay doon sa mga bata. So that's roughly around 60 spoons lamang. Pero mas kaunti, mas mabuti dahil hindi naman kinakailangan sa added sugar kumukuha ng enerhiya. Pwede naman sa mga complex carbohydrates, pwede rin po doon sa mga fiber-rich foods. Ang 4 grams daw ng sugar katumbas na ng 1 teaspoon o kutsarita. At hanggang 6 teaspoons lang daw ang pwede sa bata kada araw. Halimbawa, ang isang strawberry-flavored Tetra Pak drink ay may 21 grams ng sugar. Katumbas ito ng 5 teaspoons o higit pa. Kung iinom ng 2 ganito ang isang bata, lalagpas na siya sa recommended daily limit ng added sugar. At kapag ganito kadami ang added sugar intake ng mga bata, may masamang epekto ito sa katawan gaya ng obesity at tooth decay. Kaya mas mainam ang healthier choices. Sa inumin, tubig lang, pwede na. O kaya'y lemon-infused o cucumber-infused water. Siyempre, fruits. Kung paparisan ito ng jam, kaunti lang. Mainam ding pambaon ang mga sandwich. Pero kung walang oras maghanda ng baon, pwede raw ang mga biskwit na high in fiber. Minsan simpleng saging, kamote, itlog, mas winner pa yan. Ang mahalaga, low sugar, high nutrition at pasok sa panlasa ng mga bata. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Andrea Torres, all set na sa premiere on Monday ng afternoon prime series na Akusada. Sa GMA Integrated News interviews, sinabi ni Andrea na hindi biro ang kanyang paghahanda sa anyay dream role as Carol na isang tahong vendor. Naging emosyonal naman si Andrea nang maalala ang mga pinagdaanan sa kanyang career. Minsan nakakalimutan mo na, marami ka pang gustong gawin. Pero marami ka na rin nagawa. Na nakakalimutan mo ibigyan ng credit yung sarili mo na na-achieve mo yon. And siguro, minsan kasi ang iniisip ko, bakit ganun? Ba't sa akin ang hirap? Ba't hindi ako nagkakaroon ng moments na parang, ayan, binigay lang sa'yo? Siguro, mas dapat kong isipin na at least, masasabi ko, lahat ng meron ako, na-earn ko yun, nilaban ko yun, di ba? And nakatulong yun sa akin ngayon kasi iba yung appreciation mo sa work mo.
Ang ex-PBB duo na sina Shuve Etrata at Clarice de Guzman, masaya raw na extended hanggang outside world ang kanilang closeness. In fact, ang fans daw ni Mom, inisponsoran ang airfare ng parents at mga kapatid ni Shuvi para makaluwas mula Cebu. Hindi ko alam anong gagawin ko ng pagpapasalamat. Masaya lang po ako na natutupad na po ang pangarap naming dalawa. Pinangarap lang po kasi namin to ni Mami before, yung ganito po na pag-welcome sa akin, hindi ko po alam na mamahalin po ako ng ganito. Present din sa pa-homecoming ng Sparkle GMA Artist Center kay Shuvi ang ilang fans and friends. Pati na ang TDH suitor ni Shuvi na si Anthony Constantino. Sangre Adamus played by Kelvin Miranda, nakibasaan sa Wata Wata Festival sa San Juan. Absolutely eye-catching ang papawis mode ni David Licauco. Flex kung flex ang kanyang toned body habang nagbabasketball. Ang netizens tuloy, aliw ang comments sa paayuda ni pambansang Ginoo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.